Francis, no, kanina, no, nabanggit ko sa iyo, Zarina, na meron detour kanina si Pope Francis matapos siya magmisa sa Manila Cathedral. Nakipagkita si Pope Francis sa ilang bata matapos po ang misa sa Manila Cathedral. Sa impormasyon po mula sa CBCP News, nakipagkita ang Santo Papa sa ilang dating street kids na kinukupkup ngayon ng Tulay Kabataan, isa pong non-government agency or non-government organization na nangangalaga sa mga paslit sa kali at may hirap na bata. Lumabas po kasi yung pribadong tagpo, no? May picture eh. Yes, picture na lamang siya. Pribado ang tagpo dahil walang pinayagang media agency ang mag-cover po nito. Talagang malapit kasi sa puso ng Santo Papa ang mga kabataan. Nakita mo kanina sa MOA, di ba? After nilang kumanta, si Miss Jamie Rivera, yung mga batang sumasayaw, pinaakyat ni Pope. Pinalapit niya lahat. At napakaswerte ng mga batang yun dahil ng mga bata tayo, walang ganun. Ano? Okay, sana bata pa rin ako ngayon para isa ako sa mga yon. And speaking of bata, nabasa ko sa internet na isa sa mga dancers dun sa 1,200 na sumayaw kahapon, no, sa pagsalubong sa Santo Papa, umiyak talaga siya ng lubos. Kasi ang liit niya, nasa likod siya ng mas matatangkad na dancer. Akala niya makakawayan siya ni Pope, makikita siya, mahahawakan man lang niya, mahalikan. Pero hindi. Pero sabi niya, Pope Francis, I love you. Yan lang ang gusto niyo malaman. Kahit iyak siya ng iyak, no? Naku, nakakatuwa talaga. Kanina rin nagkaroon ng ganyan. Masabi ba natin na disappointment doon sa Malacanang? Kasi habang kami na-assign kami sa Kalayaan Ground sa labas ng palasyo. Doon ang nangyari, kita-kita mo yung setup na merong red carpet na talagang iikot siya. So, kasama namin mga media, nandun yung mga empleyado ng gobyerno na nag-aabang din kay Pope Francis. Pero, nagkaroon ng pagkakaiba or ng pagbabago ng plano sa kung saan maglalakad si Pope Francis. Hindi niya sinunod yung red carpet na. Diretso na siya sa loob ng palasyo. Yun, kapansin-pansin na kung gaano ka informal and cheerful, no? Talagang itong si Pope Francis, nung pumunta siya kanina sa Malacanang, parang mas naging formal ang Santo Papa. Yes, kasi yun yung tinatawag na nating state visit na niya. Yes, so, because the Pope was accepted as the head of the Vatican, no, not just the shepherd of the Catholic Church. Kasama rin po natin ngayong gabing ito para pag-usapan po ang mga kaganapan nitong araw na ito sa second leg ng papal visit ni Pope Francis sa Pilipinas, si Father Domi Guzman mula sa Society of St. Paul. Magandang gabi po, Father Domi. Magandang gabi Nika and Zarina at lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa NBN4. Sige, Father Domi, we would like to hear your thoughts on itong mga kaganapan nitong araw na ito. Well, palagay ko po itong araw na ito, talagang nasaksihan natin yung first full day ng ating pong papal visit. Kahapon po ang palaging hamon ni Cardinal Tagle ay pakinggan natin ang nais sabihin ng ating Santo Papa, si Pope Francis. At kung kahapon po ay nagbukas tayo ng ating mata, nagbukas tayo ng ating mga kamay para sa Kanya, palagay ko itong experience po ng ating mga mamamayan sa hapong ito, sa maghapong ito ay pagbubukas naman ng puso at isipan sa banal na Santo Papa. Doon tayo sa meeting with the families kasi doon talaga tayo naiyak, Nika. Huwag mong ikailayan, naubusan natin yung tissue. Isa doon sa mga talagang tumawag sa aking pansin ay yung sinasabi ng Santo Papa na mga hamon ng pamilya ngayon. At ito nga po, yung mga nire-represent ng mga pamilya doon sa loob ng MOA ay merong tatlong challenging o hamon sa kanilang buhay. Ito yung poverty, migration at yung disability. Parang paki-expound naman po ito para sa amin, Father Domi. Yung pong pagsiselect kanina ng mga naging sharers sa atin pong meeting with the families, ito po ay talagang ikinonsider ng mga organizers, sabi nila, yung malalaking hamon na ngayon ay hinaharap ng pamilya Pilipino. At ito nga po unang-una ang hamon ng kahirapan, ang hamon ng pagsasabuhay ng kanilang dignidad sa gitna rin ng migration ng pamilya, yung mga OFWs, at gayon din po yung hamon ng pagsasabuhay ng pananampalataya sa gitna ng yung tinatawag natin ng mga disability ng mga miyembro ng pamilya.
Yun po yung tatlong issues na binigyan ng focus kanina sa atin pong meeting with the families. Bilang pandagdag lang siguro, Father, tsaka Zarina, hindi malayo sa Santo Papa itong problema ng migration because he came from a migrant family. He lived in a largely Catholic country with millions in poverty. He struggled under a dictatorship. Eventually, he led a local church denounced by critics for meddling in politics. Ito po yung background po ni Pope Francis I na ating pong tinatawag na Lolo Kiko dito po sa Pilipinas. Kung kaya't for a country that has more than 10 million nationals working abroad, talagang alam ng Santo Papa ang problema ng Pilipinas. And the Philippines is also largely Catholic with 80% of the Filipinos being Catholic Christians with more than half the population considered poor. It knows the pains of living under a dictator. It is home as well to a local church that often clashes with the government. So this is really, Father, no? This is the kind of country that it's close to Pope Francis' heart. Oo, tama yun. Yung experience po ng mga Argentinians ay historically very close po sa experience natin mga Pilipino. Father, matanong lang kita tungkol po sa naganap na homilya kanina ni Pope Francis sa Manila Cathedral. Ano pong nakintal sa inyo pong isip? Unang-una, dun po sa homily na binigay ni Pope Francis kanina sa Manila Cathedral, in-explain niya for the very first time kung ano yung nature, ano yung purpose ng kanyang pagpasok dito sa Pilipinas, pagbisita sa atin. Sabi nga niya, ito isang pastoral visit. At dyan sa puntong yan, dalawang bagay ang kanyang binigyan ng diin. Unang-una, sabi niya, siya ay naririto upang tignan, makiramay sa mga Pilipino na nasalanta ng mga natural calamities. Yun nga yung pupuntahan niya bukas sa Yolanda, pero sa Leyte. Pero maliban po doon, ay sinabi niya, narito rin siya upang tayo po ay gabayan niya, samahan niya sa ating pagdiriwang patungo sa 500 years ng Christian faith dito sa Pilipinas. Father Domi, going back doon sa nangyari kanina sa MOA na meeting with the families, gusto ko lang maliwanagan, siyempre kasama na rin ang mga ating manonood, doon sa sinasabi ni Pope Francis na ideological colonization na maaaring mag-destroy sa mga pamilya. Ano ba itong ideological colonization na sinasabi ng ating Santo Papa? Ito po yung mga kaisipan na nagiging popular ngayon. Sabi nga niya, galing sa labas, no? Labas ng ating mga nakagisnan ng mga values ng pamilya na kung nagkakaroon ng challenge tungkol po sa ating sariling pangunawa sa buhay ng pamilya. So sabi nga niya, ito yung mga pressures na pwedeng manggaling sa ekonomiya, sa financial issues ng pamilya, gayon din yung pressures regarding, sabi niya, ano ba yung definition ng pamilya at kasal ngayong mga araw na ito, itong mga taong ito. No? Yun yung ideologies na tinatawag niya. At mapapansin natin, Father Domi, kanina talaga nakasentro yung homilya o mensahe ni Pope Francis sa atin sa pamilya. Gaano nga ba talaga kahalaga ang pamilya sa isang lipunan? Well, alam niyo po, para sa atin, ang family ay hindi lamang po basic unit of society. Yes. Yan po ang nakalagay sa ating sariling constitution o saligang batas. Kung hindi, sa atin po naman sa loob ng simbahan, ang tawag po ni Pope John Paul, ni Blessed John Paul II sa pamilya ay domestic church. Yes, Ito yung maliit na simbahan, no? It's like the small Nazareth, no? Yes. Kanina nabanggit po ang Holy Family. Naglahad po ng kanyang personal anecdotes ang Santo Papa. Actually, ang kanyang pastoral coat in arms nakalagay po doon bilang simbolo ng Mahal na Birheng Maria, ang isang bituin sa kaliwa at sa ganang kanan naman po yung parang mukhang grape na prutas, ano, which symbolizes Saint Joseph. Kung kaya't makikita na gano'n na lamang po ang kanyang pananampalataya sa ating pong or pagkilala sa ating mahal na Birheng Maria, gayon din sa ama ng ating Panginoong Jesucristo na si San Jose. Father, sa inyong
kinig kanina, no? Pakikinig kay Pope Francis. Ano po yung mga hindi ho nyo makakalimutang binitiwan niyang salita sa MOA? Palagay ko po ang unang salita na pumukaw sa ating kanina. Alam niyo kung napansin natin, nagsimula siya sa isang prepared speech, di ba? Sinikap niya na mag-reach out sa atin sa pamagitan ng isang prepared speech sa English, pero sa isang parte ng kanyang pagsasalita, kailangan magkaroon ng interpreter kasi nagsimula siyang mag-spontaneous, no? At ito yung sinimula niya sabihin na dapat ang isang pamilya ay mayroong dream, may panaginip. At sabi nga niya, huwag kayong bibitiw sa panaginip na yan. At sabi nga niya, kayo ba'y nananaginip pa rin tungkol sa inyong mga anak, nananaginip pa rin tungkol sa inyong mga asawa, so sa inyong asawa, no? Itong mga bagay nito palagi ko'y napakaganda sapagkat alam niyo po palagi ngayon naririnig natin, dapat practical ka, dapat ay titignan mo kung ano yung realidad ng buhay. Tama po yun. Pero tama rin po yung sinabi na Santo Papa, do not forget to dream. What is the importance of dreaming, Father? Lahat naman ng atin pong ina-attain sa buhay nagsisimula sa dream, no? Di ba? Ano ang panaginip ko? Anong gusto kong maging pagdating ng panahon? Ang isang bata nagsisimula doon, no? Sa panaginip. And we struggle to make our dream come true. At yun po yung sinasabi ni Pope Francis kanina, no, na dapat sa gitna ng practicality ng ating mga buhay, nando din yung idealismo, no, yung vision natin kung ano ang gusto nating ma-attain para sa pamilya, para sa mga anak, para sa kinabukasan ng lahat. Ito, last na lang po namin question about sa meeting with the family sa MOA kanina. Sabi ni Pope Francis, protect your families. Paano po ba natin mapoprotektahan sa panahon ngayon ang ating pamilya? Well, marami ho siyang sinabi kanina. Ang isang sinabi niya ay rest in the Lord. Di ba? Marami ho sa ating ngayon napaka-busy. No? Hindi na nagkikita-kita yung mga family members. Di po ba? Yung iba ay kahit linggo may trabaho. Yung nga yung sharing nung isang mag-anak kanina, kahit linggo may trabaho. Kahit na araw ng Pasko, kahit na holiday, hindi nagkikita-kita kasi yung trabaho kailangan unahin. So napakaganda po yung reminder niya kanina. Sabi niya, rest. Rest is important. No? Hindi lang po sa point of view na practical, kung hindi, sabi nga niya, kung ikaw marunong kang magpahinga, mula sa pamamahinga mo, doon din binibigay sa iyo yung kakayahan na mag-isip na maayos, makita kung ano yung tama, ano yung mali, kailan ka magsasabi ng oo o hindi, sabi nga niya. No? Yung mga bagay na yun, pwede mo lang gawin kung malinaw ang iyong pag-iisip. At ang isang malinaw na pag-iisip kailangan mamahinga. No? Mahirap po yung palaging puyat. A psalm that I keep in mind is Psalm 46:10, ano, Father? Be still and know that I am God. Yan, I think this is what Pope Francis wants us to do. To keep still. Sa panahon po kasi na napaka-busy, overly busy kung kailan pa merong technology na nagpapadali ng ating mga gawain, mas lalong wala tayong panahon sa isa't isa. Ito po, binabalikan po natin ang napapanood natin sa ating telebisyon. Yung Rodrigo family, kasama si Miss Boots Anson-Roa, tsaka si King Rodrigo, na unang blines ng Santo Papa. Tsaka sabi ng Santo Papa kanina na laging magdasal, sabay-sabay ang isang pamilya. Dahil yun ang magbubuklod sa kanila bilang isang pamilya at walang makakadestroy sa kanila. Was it Father Reuter who said the family that prays together stays together? Si Father Patrick Clayton. I'm sorry, correct. I'm corrected. I stand corrected. And aside from the family sailing from various parts of the country, a celebrity family and performers graced the assembly. Ito nga pong nakikita po natin, ang aktres na si Boots Anson-Roa Rodrigo at ang kanyang asawang si King. They played vital roles sa meeting of the families. Tapos yung family matriarch, si Remedios Enriquez Rodrigo, along with her two grandchildren, who presented a garland to welcome Pope Francis. Kilala niyo po personally, no? Father, ito pong si Ginang Remedios Enriquez Rodrigo. Oo. Nandun ho ako. I was privileged to
joined the Mass kung saan nag-celebrate siya recently ng kanyang 100 years birthday. Wow. Centenaryo Oo, na. centenary. Ito ho'y ginawa sa Mount Carmel Church sa Quezon City. At ang nag-preside po doon ay si Archbishop Socrates Villegas, ang presidente ng CBCP. At during that time, doon brinake ni Archbishop Soc ang news na sabi niya, alam na natin ang itinerary ng Santo Papa, sabi niya, nais ko na rin kanyang i-announce na ang mag-greet sa Santo Papa sa meeting of families ay si Tita Meding. So, doon po niya in-announce yung news. And they really hail from a family, a good Catholic family that serves the church. Di po ba, Father? Yes. Ang nasira pong si Senator Francisco Soc Rodrigo ay isa pong kilalang committed na hindi lamang freedom fighter, kung hindi committed Catholic lay leader. In fact, sinasabi po ng marami na siya po ang naging instrumental sa paghubog din ng Marian devotion ni Ninoy Aquino nung sila'y magkasama sa preso. Okay. Father, balikan po natin yung naganap na misa sa Manila Cathedral. We are honored and we are happy to have with us yung kopya talaga nung homily ni Pope Francis. Siguro just some thoughts on this. I will quote word for word. Because he was referring to the religious, he said, "For us priests and consecrated persons, conversion to the newness of the gospel entails a daily encounter with the Lord in prayer. The saints teach us that this is the source of all apostolic zeal. For religious, living the newness of the gospel also means finding ever anew in community life, and community apostolates the incentive for an ever closer union with the Lord in perfect charity. For all of us, it means living lives that reflect the poverty of Christ, whose entire life was focused on doing the will of the Father and serving others. The great danger to this, of course, is a certain materialism which can creep into our lives and compromise the witness we offer." Father, your thoughts on this? Palagay ko po dito ang binibigyan din ni Pope Francis. Una sa lahat ay binabalikan niya po yung central thought ng gospel reading na binasa kanina. Ang gospel reading po sa cathedral kanina ay galing po sa Ebanghelyo ni San Juan. Yung final meeting po ni Saint Peter at ni Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. At yung nga yung panimula niya kanina na nagtawanan, sabi niya, "Do you love me?" Yes! Yun, no? Yun na ad-lib kanina. At ang punto ko kasi doon, sabi nga niya, lahat ng paglilingkod sa simbahan begins with loving. And ang pinaka-bloodline ng pagmamahal ay intimacy, communication. At yun po ang dahilan kung bakit sabi nga niya, unang-una para sa mga religious, mga pare, dapat nandun yung prayer. Hindi mawawala yung prayer. Yun ang pinaka-soul, pinaka-kaluluwa po ng lahat ng gawain. Evangelii Gaudium, Father. I know, being from St. Paul's publications and the Order of St. Paul, alam po niyo kung ano po ang nilalaman nito. And Pope Francis brings us a certain freshness to the Word of God that is really kailangan po sa mga panahon ngayon. Sa inyo po, were you able to read this wonderful document already, and what do you think about it? Well, unang-una ho, I had to read it kasi I was asked to preach a retreat There on you go. Evangelii Gaudium. Sige, Father, bigyan nyo nga kami ng parang mini recollection ngayon. ang pinakamahalagang thought po ng Evangelii Gaudium ganito. Sabi po ni Pope Francis, ang mahalaga sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang una sa lahat, wala naman talagang bagong balita, no? The gospel is the same. It is the gospel of Jesus Christ. Pero kanya, ang dapat na magkaroon ng bagong approach ay papaano mo ipapakilala ang Panginoong Jesus at ang kanyang mensahe sa nagbabagong panahon. At sabi nga niya, sa ating panahon, ang hinahanap po ng mga tao ay pag-asa. Kahit saan ka pumunta.
hindi mo pwedeng palitan siguro ang maraming bagay sa buhay ng tao. Kailangan pagdaanan nila. Parang po yun nangyayari sa atin ngayon, no? After this papal visit, ang atin pong pamilya, ang ating bansa, kung ano ang hinaharap nating realidad, haharapin pa rin natin. Pero ang ibinibigay natin ay pag-asa. And hope and joy go together. At ito nga ho, sabi niya, you have to preach the gospel with joy. No? Yun ang appeal niya rin sa mga young priest, young religious kanina sa cathedral. Sabi niya, you share your joy and enthusiasm that comes from the love of Christ and the love for the church. Amen to that. We still have a lot to talk about Pope Francis and ang itong mga kaganapan nitong araw na ito with Father and of course with Zarina. Pero bago po yan, kami po muna ay pansamantala magpapaalam. Babalik po kami. Nagpapatuloy pa rin po ang live and continuing coverage ng Pope Francis sa Pilipinas. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas dito po sa PTV4. Kasama ko pa rin po si Zarina Lusuegro and with us also is Father Domi Guzman. Ako po si Nika Cleofe Alihar. Zarina? Father Domi, kanina nabanggit mo yung sentro na mensahe ng homily ni Pope Francis sa Manila Cathedral kanina. Paano ba ito isa sa buhay ng mga Pilipino? Well, yun nga ang malaking bagay, no? Maganda po yung mga sinasabi ng ating banal na Santo Papa. Siyempre, yung pagsasabuhay po neto ay kailangang simulan natin right after or even now, no? At palagay ko ang magandang bagay na binibigay niya sa Manila Cathedral kanina is he was asking lalong-lalo na yung mga pari, mga religious at mga bishops to go back to the basics. Back to the basics. Ano ba yung basic ng ibig sabihin ng ating pagiging mga pastol ng kawan, no? At yung sabi niya, it begins with love, na yung love for the Lord, at yung love for the Lord na yan na nino-nurture naman natin sa ating pananalangin, sa prayer life natin. Dito naman magmumula yung commitment para sa isang mercy and compassionate na pamumuhay. At may isang salitang napakagandang binigyan niya ng underlining kanina. Sabi niya, be present. Be present sa mga kabataan, be present do sa mga biktima ng kalamidad, be present do sa mga pamilya na nagtatanong dahil sa mga hinaharap nilang mga problema sa buhay. Be present. Beautiful. And I think that the Holy Father is doing that right now with us, no? Be present. Napakahaba ng araw ngayon ni Pope Francis, a very, very tight and full schedule. Tomorrow, I'm sure it's going to be an emotional encounter with yung mga pupuntahan niya sa Tacloban, yung mga nasalanta nga sa bagyong Yolanda. Father, your last thoughts before we end? Palagay ko nga po, itong araw na ito ay naging isang napakabungang experience natin with Pope Francis. At nakita ko natin yung sabi nga kanina sa press conference, how slowly the Holy Father is coming out of his own elements, no? Kahapon medyo formal pa medyo. Pero ngayon nakita natin how he begins to be more of the Pope Francis that we all expected him to be, no? Siguro mas at home na siya ngayon sa Pilipinas. Father Domi, di ba, kung naririnig natin sa mga balita na papanood, may mga vigils na isinasagawa ang ating mga kababayan. May nag-vigil dun sa, siguro hanggang ngayon, merong mga tao pa rin nagdadasal doon sa labas mismo ng kanyang tinitirhan. And merong dalawang nahimatay kanina dahil sa sobrang pagod sa Manila Cathedral, sila rin po ay nagdadasal para sa Santo Papa. Sa tingin niyo po, Father Domi, how does the Pope feel right now regarding Filipinos and the Philippines in general? He is a rock star. A foreign correspondent quoted that, no? Yun ang ginamit niyang title. Rock star arrival, rock star. Talagang napakaraming nagmamahal kay Pope Francis. Tapos day 2 pa lang to. Day 2. Visit niya. Father Domi? Well, kanina napakinggan ko yung isa sa mga pari na naging guest natin dito sa station. And sabi nga niya, siguro nga in a certain sense parang rockstar si Pope Francis, pero may kaibahan kasi ang isang rockstar,
palagi nakafocus sa sarili, no? Yes. Samantalang si Pope Francis knows that he's just around. What is important is the message that he carries. Siya lang ay nagiging instrumento upang maging mas epektibo ang mensaheng ito. Amen. Actually, Jesus Christ is the superstar. Yes. Yan po ang dinadala po ng Vicar of Christ na si Pope Francis I. Zarina, ito ang itinerary natin for tomorrow para sa ating mahal na Santo Papa. Teka, magpasalamat muna tayo kay yes. Father. Sorry, Father. Okay. Thank you for joining us. Dahil sa press I enjoyed being with you. Ang dami dapat namin tatanong sa iyo, Father Domi, pero kailangan natin magbigay daan sa press con. Thank you very much, Father Domi Guzman. Mula po siya sa Society of St. Paul. God bless you, Father. God bless you also for your ongoing marathon coverage. Maraming salamat for really opening people to what's happening with the Pope. Father Domi, last na lang talaga. Tomorrow, di ba may mga teams kayo na ipapadala sa Tacloban? Yes. At the moment, nandun na po yung aming 6 na Sambuhay TV team bilang bahagi po ng documentation team ng Catholic Bishops Conference. Okay. Alright. Maraming salamat, Father Domi. Maraming salamat din po at God bless you all. God bless you too. At ito na nga po, ang January 17 itinerary ni Santo Papa. 8:15 a.m. departure for Tacloban City from the Villamor Air Base. 9:30 a.m. naman po ay arrival in Tacloban City. 10 a.m. concelebrated Mass near the Tacloban Airport. 12:45 p.m. naman po, lunch with several Yolanda survivors at the Archbishop's residence in Palo Leyte. 3 p.m. blessing of the Pope Francis Center for the Poor in Palo Leyte. 3:30 p.m. meeting with priests, consecrated persons, seminarians, and families of Yolanda survivors at the Palo Cathedral. 5 p.m. naman po, departure for Manila. 6:15 p.m. arrival in Manila at the Villamor Air Base. Okay, yan po ang magaganap bukas sa itinerary po ng mahal na Santo Papa, January 17. Okay, mukhang tayo ay nasa huling bahagi na ng ating pagsasama, Zarina. Yes. And bago po kami talagang tuluyang magpaalam, nais po muna namin ipakita po sa inyo itong MTV na ito. Okay, but before that, yes, matapos pong maipaabot ng mahal na Santo Papa sa sambayanan ang mga salita at aral ng Panginoon, masasabing malaki ang itinulong nito sa pananampalataya ng bawat isang Pilipino. Naway sa mga darating pang pagsubok sa ating bansa, ating pong alalahanin ang mga mensahe at aral na kanyang iniwan sa ating lahat. Kaugnay nga po riyan, isa sa mga nasabing aral na ipinagtibay sa ating ni Pope Francis ay ang pagbibigay simpatya at tulong sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Naway ang pagbisitang ito ay magsilbing simula ng isang mas magandang relasyon at pagsasama sa bawat isang Pilipino. Para sa Pope Francis sa Pilipinas, ako po si Nika Cleofe Alihar kasama si Zarina Lusuegro ng Media ng Bayan. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating pagsubaybay sa papal visit na ito. Magandang gabi. We leave you now with this MTV. God bless us all.